Hi everyone! Hi all! And welcome back sa ating channel. Ngayon ay magre-ribbon na naman tayo. So, ang ating riribbanin ay may makakapal na buhok. Ayan, yung buhok niya is napakakapal. Tapos, yung dito sa harapan is kinky. Ayan, so sa ganitong buhok guys, bawal talaga ito magkaka-back job. So, tatrabahuin natin ito ng mabuti. So, ang napakamura lang po ang gamot na ating gagamitin sa kanya guys. 375 lang. Tingnan natin kung uubra ba sa kanyang makakapal na buhok. Napakamura at affordable yung straightening cream na ating gagamitin sa kanya kasi napakahirap sa buhay ngayon guys. Ayan. So, itatry nyo sa iyong sarili guys or itatry nyo mag-DIY. Ingat-ingat lang po sa pag-DIY. So, itatry nyo itong gamot na napakamura at titingnan natin kung uubra ba ito sa mga makakapal na buhok. So, ang plancha na ating gagamitin guys ay itong Cloud9. Mayroon itong pinakababa na 165 temperature at yung pinakataas niya is 195. Magandang plancha na ito guys, galing ito ng UK. Ayan, regalo lang sa akin. So, napakaganda na ito. Pang roots guys, kasi yung isa nating plancha is masyadong malaki. Ang second na plancha natin ang gagamitin guys ay itong Index na may 240 na temperature at mayroong pinakamababang 180 temperature. So, ang gamot na sinasabi ko guys na napakamura ay itong Milk Lightness. Ayan, napakamura ito. 375 lang at affordable talaga siya at maganda siya sa mga may makakapal na buhok. At mayroon siyang number 1 which is yung straightening cream, number 2 which is yung neutralizing cream at yung number 3 na conditioner cream. Ayan, i-apply natin yan lahat guys later. Ayan, set back lang kayo and relax. And of course, maglalagay na tayo ng ating straightening cream dito sa ating bowl na yan lang muna guys. And before tayo mag-apply, mag-section muna tayo. And before tayo mag-apply na ating straightening cream guys, of course ay i-shampoo muna natin yung ating client. So sa video na ito, na-shampoo ko na siya. Tapos, ayan na yung mukha niya. Na-section na natin. And of course, magsa-start na tayo sa ating paglalagay ng ating straightening cream dito sa nape area or dito sa baba. Paalala lang po sa mga ganitong buhok na napakakapal. Sa paglalagay ng straightening cream, dapat sa pag-section natin guys, nipisan lang natin para lahat talaga ng buhok ay malalagyan kasi nga itong buhok niya ay napakakapal. So, ang tendency nito kapag hindi natin siya nalagyan ng gamot na lahat or yung buhok niya ay hindi malagyan talaga ng straightening cream lahat ay magkaka-back job tayo. So, napaka-importante po talaga ang pag-section sa mga makakapal na buhok. Dapat i-section lang po natin ng napakanipis para lahat ng mga buhok ay ma-distribute yung mga straightening cream na ating nilalagay. Ayan guys, I hope na nakaintindi kayo sa akin sinasabi. Ayan. And paalala lang po sa ating pag-a-apply 1 inch before the scalp always para iwas tayo na magka-irritate yung scalps ng ating client. Ayan. So, hindi na natin ipapakita yung ating kabuuang pag-apply nito guys kasi napakataas. Ayan. So, always remember na section lang po natin ng manipis para sa pag-apply natin ng straightening cream ay maa-applyan talaga lahat ng hibla ng buhok kasi kapag madaliin nyo at kapag kapalan nyo ng sectioning pag-a-apply ng straightening cream ay hindi talaga lahat tapos napakakapal yung ating buhok ng ating client. So magkaka-back job tayo kapag kapalan yung ating sectioning. Ayan. After that, ayan guys, natapos na ang ating pag-a-apply at ililive natin ito ng first is 1 hour and after sa 1 hour of course ay i-check natin ang kanyang buhok if naluto na ba or hindi ba. Ayan. So, after 1 hour guys, ito na. So, mag-test na tayo kung naluto na ba ang buhok. Kukuha tayo ng buhok. Una muna tayo sa ating
knot test, kukuha tayo dito sa ilalim tapos itatali natin, at kapag hindi na siya bumuka sa pagkatali, so it means ay naluto na siya. So hindi na siya bumuka, so it means naluto na. Ayan, so proceed na naman tayo sa ating knot testing. Kukuha lang tayo strand testing, kukuha tayo sa ating buhok dito sa ilalim ng isa o dalawa lang, tapos hihilain natin, at kapag nangulubot na, so it means ay naluluto na siya. So this time naluluto na siya, so magbabanlaw na tayo. So ayan guys, after sa ating banlaw, ito na, nagbo-blower na tayo sa buhok ng ating client. So i-blower natin siya ng 100%, and after that, sa ating 100% na pagbo-blower ay magpo-proceed tayo sa ating pagpa-plancha. So tapos na tayo sa ating pag-blower guys, and ngayon is magpa-plancha na naman tayo. So first is section muna natin yung kanyang buhok dito sa harapan, dalawa, at dito sa sa back side is depende nyo, or isahin nyo lang, or dalawa din. And magsa-start tayo ng magpa-plancha dito sa nape area guys, and lagi kong paalala sa lahat ng mga videos ko, kapag magpa-plancha tayo, nipisan lang po natin para makapag-achieve tayo ng magandang result after or later. Ayan. Again guys, wag nating kapalan yung ating pagpa-plancha tapos hahagurin natin siya pababa. Ayan. Para hindi tayo magkaka-back job. So ganun talaga ang pagpa-plancha guys. So dalawa yung aking plancha. Ito yung aking pang roots. Ayan. Kasi nakakaano talaga siya dito sa roots, kasi yung ating isang plancha malaki siya. So ayan, like I said guys, always natin i-section ng maliit or katulad ng papel yung ating pagpaplantsa para hindi tayo magkaka-back job, kasi napakakapal itong buhok ng ating client. So hindi ko na rin ipapakita sa inyo ang kabuoang pagpaplantsa ng ating video sa ating video kasi napakataas na po guys. So natatapos na ang ating pagpaplantsa at ililive lang natin ito ng 10 minutes or 15 minutes para lang makapagpahinga sa init yung buhok ng ating client. Ayan. And after nito guys is ready na tayo sa ating paglalagay ng neutralizer. So ito na guys, maglalagay tayo ng ating neutralizer or number 2. Ayan, gagamitin na natin ang ating number 2 or neutralizer. So maglalagay lang po tayo dito sa ating bowl, at saka hindi natin siya hahaluan ng any kind of cellophane. Walang-wala talaga guys. Ipapakita ko sa inyo guys na napakamura itong ribbon kasi wala talagang hinahalo. Yan lang guys, yung number 2 lang, hindi tayo naglagay ng sakura or anything. Ayan. So mag-start na tayo sa ating pag-apply ng ating neutralizing cream, at saka it's either mag-start tayo sa taas or dito sa baba. So natapos na ang ating neutralizing cream na pag-apply, and i-leave natin ito ng at least 20 minutes or 15 minutes. And after that, sa ating pag-leave ay of course banlawan natin, kasi ang daming nagtatanong kung banlawan pa. Banlawan talaga guys. Ayan. So ito na guys, nagbabanlaw na tayo. Ayan. Pinapakita ko sa inyo yung pagbabanlaw na ganito guys, kasi ipapakita ko sa inyo in my way kung paano ko nilalagay yung ating number 3 or yung conditioner. So ganito ang ating aura dito guys kapag nagbabanlaw tayo, kapag nag-home service. Ito talaga yung mukha sa ating pagbabanlaw. Patuwad-tuwad lang ang ating customer. Ayan. After sa ating pagbanlaw guys, like I said, ipapakita ko sa inyo in my way kung paano ko ilalagay yung ating milk 3. Ayan, itong milk 3 na or conditioner. Wala talaga akong nilalagay na Brazilian o wala talaga guys. Sana masundan nyo lang kung paano ito gamitin na gamot
At wala na akong ibang nilalagay talaga. Yan lang. Wala akong ibang nilalagay. So, i-apply lang natin guys. Ayan, i-apply. Ihagurin natin ng mabuti. I-apply natin. Tapos, i-leave natin ng at least 5 minutes before natin banlawan para naman maganda yung kalalabasan. So, ito na guys yung ating The Moment of Truth. Tinatawag ko ito sa lahat ng mga videos ko na The Moment of Truth kasi dito natin malalaman kung sagunto or backjab ba yung ating ribbon or hindi. Ayan. Kahit wala na tayong video after wash guys, dito natin malalaman guys kung successful or backjab yung ating ribbon. So ito yung buhok ng ating client guys na binublower natin after natin binabanlawan. Binublower na natin, basa pa ito. So ito yung buhok ng ating client na basa pa. And after nito ipapakita ko sa inyo ang buhok ng ating client na natuyo na. Hindi natin i-ano guys. Gusto ko talaga makita ninyo kung ano talaga yung result nito. So ito na ang buhok ng ating client guys na binublower pa natin na natuyo na, hindi pa natin siya pinapadaanan ng plancha. Yung dulo niya is napakaganda kasi yung ating pagpaplansya is tamang-tama talaga sa kanyang buhok. At nakikita nyo guys kahit hindi pa siya pinaplansya, ayan, maganda na siya. Nakaka-relate nito yung mga nagre-ribbon, nakaka-relate talaga kapag makakita sila ng result na ganito na binublower pa lang ay mayroon ng ganitong result. Ayan. So, padadaanan lang natin siya na guys ng plancha na maliit na hapyaw para hindi siya magdadry. Ayan. So, ito na ang ating final result. Yung ating final result guys, anong masasabi natin sa ating 375 na ribbon guys. So, ayan, 375 yung gamot. Ayan, yung style nito guys, yung ating client lang ang pinapabili ko ng gamot. So, 375 lang talaga yung kanyang bayad kasi siya yung bumili ng gamot. Ayan guys, I hope nasundan nyo ang ating tutorial guys, and I hope ay nakatulong ako sa inyo kahit papano sa ating pag-ribbon. God bless everyone.